Welcome in conference sa ating vlog, Kaiser Water Dispenser. So, mayroon itong hot, normal, and cold. So, yun. So, meron siyang fast cooling, energy saving. Ito yung pinaka-importante. Batong loading sa ibaba. Yung ating tubig, hot, normal, and cold, compressor cooling, freestanding water dispenser. So, ito yung nabuksan na natin. So ito yung kanyang mga features, hot, normal, and cold. Sa portion nito, mayroon tayong cabinet ng ating water dispenser. Ito mayroon pang tape, buksan natin yung cabinet para makita natin yung mga accessories sa loob. Dito sa loob, mayroon tayong kasamang user manual. So kailangan nating basahin yan kung paano mag-operate. At mayroon din tayong tinatawag na top rack or drip tray. And then yung pinaka mahalagang part natin is yung ating hose or tinatawag natin na suction hose. Sa likod nito mayroon tayong power ng hot and cold. So ito lang i-switch natin pag gusto natin ng hot and cold. Then dito sa ibaba, makita natin mayroon tayong condenser or radiator. Ito yung nagbibigay ng cooling. At ito yung drain plug natin. Pag gusto nating palitan or linisin, tanggalin lang natin yan, yung drain plug. Balik natin yung kanyang cap. So ito yung tinanggal natin yung cover ng ating drip tray. I-install natin ito. So dito sa drip tray, mayroon siyang guide. So dito natin siya ilagay. Yan. Pag nagsara tayo, yun yung magiging tanggalin natin para matanggal natin ang vacuum. Mayroon itong vacuum hose sa loob. Yung hose natin is adjustable. Pwede natin gamitin ito sa 3 gallon at 5 gallons. So kung 3 gallons, i-adjust natin yung color, yung may kulay blue, pababa. So yung ginagamit natin ngayon is 5 gallons. So kasyang-kasya lang siya sa haba ng ating hose or suction hose. So yun, meron siyang rubber, magta-tighten ng liig, no, ng ating water. So ilagay na natin ito papasok sa ating water dispenser. Tawag natin dito is bottom load dispenser dahil ang tubig ay nasa ilalim. Okay na siya. So testing natin. So ito na yung manual natin. Saka nabasa natin yung manual, i-plug na natin ito para magkaroon na siya ng power. Ayun. So nakita natin mayroon na siyang power. Tapos dito, kita natin nag-ooperate na siya, mayroon na siyang ingay. So hintayin natin ng 10 minutes para mag-pump yung tubig mula sa ilalim paakyat. Then after that, ito naman, pag na-on natin yung hot and cold, hintayin natin ng 30 minutes para siyang break-in ng ating makina. So, after 10 minutes guys, i-on na natin yung hot and cold dito sa likod. Meron ditong power dito sa likod, yung hot and cold. So, i-on na natin. Yon yung hot. Tsaka ito yung cold. Yan. So, ngayon, gumagana na yung ano natin sa loob para sa hot and cold. So, mamaya, after several minutes, pwede na natin siyang testingan. Pakuha tayo ng hot and cold water. Pati yung normal, ipakita natin mamaya. So ito yung mga indicators, no? Indicators ng hot and cold. So, tapos na yung ating hot indicator. Ibig sabihin, pwede na tayong kumuha ng hot. Ang hot natin, meron siyang safety switch. Ito yung safety switch. Ito para to sa mga bata, para hindi ka agad mapasok. Like for example, ang safety switch na yan, pag kumuha ka, kailangan i-press mo yan. So kung hindi mo yan pag i-press, walang tubig na lalabas. Ayan, so wala siyang tubig na lalabas. So pag gusto mong kumuha, sabay dito sa ilalim, at pagkatapos i-press mo yung safety switch. Ayan, so yun. Ito na yung tubig natin na mainit. Ayan. Next, ito naman sa cold water. Kuha naman tayo ng cold.
Okay, so malamig na yung tubig. So ito naman yung normal. So isa sa mga features nito, pag nag-dispense ka ng tubig, hilayin lang pataas yung switch. Ayan. So pag puno na, ibalik lang yung switch pababa. Okay. Sana nakatulong ang ating counting vlog kung paano tayo mag-install at mag-operate ng ating bottom load dispenser. Don't forget to subscribe and Ken DIY PH.